Okay, so discuss natin tong topic under mathematics or applied mathematics, surveying, transportation, highway engineering, and construction. Yan, AMSTEC. Pangalanan na natin yan. Hindi na MSTE or MSTC kasi ang dami palang saklaw nun eh. Applied Mathematics, Surveying, Transportation, Highway Engineering, and Construction. Ganyan. Okay, AMSTEC. Okay, paano yung ano? MSTE pa rin ba kayo? Walang construction doon. Or MSTC. Wala namang highway engineering doon. Bahala na kayo. So, spherical trigonometry, hindi natin lumalabas. Pero, mas maganda pa rin aralin natin yung concept, no? Kailan ba last time lumabas to? Parang meron to sa volume 4. Pero ang kita ko sa volume 1 ng CRF, 1997. Pero parang naulit naman siya mga 20s, 2000s, ganyan. Okay, so spherical trigonometry, basically, ito yung mga spherical triangle. Okay, spherical triangle. Ano ba yung spherical triangle? Sige, gawa tayo ng bilog. Pwede ko ba ma-enhance to? Naka-enhance ba to? Ano ka ba mangyayari dito? Wala, ginagamay ko pa lang din tong app na to eh. May bilog ka, sphere. 3D yan ah. So ano ba yung naibig sabihin nun? Spherical triangle. So basically, it is simply a triangle enclosed by arcs ng tatlong great circles. For example, ito, papasok ko to dito. Ayan. Imagine ba? Ayan. So, pag great circle, lagi yung laging, parang circle yan sa circumference ng sphere. O yan, isang great circle yan. Wherein, ang center niyan ay, gawin pa ba natin? O sige. Sige nga, gawa natin. Ngayon. Gitna ba to? Ayan, dito yung center niyan. Ganun. Pwede ba itong tanggal lahat? Ha? Tanggalin ko na lang yan mamaya. Isa pa. Isa pang great circle. Ay, pwede ko ba ma-rotate ito? Pwede naman. Ginagamay ko pa eh. Lagay tayo dito. Ayan, dito naman siguro. Kahit saan ka naman dyan, oh. Parang kung naisip niyo, ito analogy natin Kung sa plane geometry or analytic geometry, basta geometry, no? Or trigonometry na may overlapping kasi sila. You need ilang lines para maka-form ng triangle? Tatlong lines. 1, 2, 3. Di ba? O, naka-form ka ng triangle sa loob. This one. Ito yung triangle. So, ganun din pag spherical triangle. Ganun din sa spherical triangle. You need 3, pero hindi na lines, kundi in spherical trigo, yan, yung circles na. So, ano pa yung isang pwede nating magamit dito? Pwede na ba yan? Goods na ba yan? Ayun. And then, yung isa naman natin ay ilagay naman natin mga pag ganito. Pag ganyan. O, lagi naman yung as long as ang ginagawa mo is nandito yung isang point, tangent siya, opposite. O parang yan yung diameter niya. Diametrically opposite yan sila. So, ayun, nakagawa ka ng circle dyan. Na-imagine pa ba? Kita pa ba? Saan yung na-form nito na spherical triangle? Yan, for example, yan. Medyo lapitan nga natin. Parang nakalilito tong Tanggalin ko na nga to. Gets naman na tayo dun. Ayun, dito, dito, dito. Angat-angat ko pa. Tilt-tilt ko lang konti. Ayun, may na-form na triangle dito banda. Nakita ba? Or baliktarin ko. Ayan.
So ito yung ite-trace ko. Ito yung mga nasa front na nakikita natin. I-read ko siya. Ayan. So ito yung mga nasa front na nakikita natin. Ito. O, kita na ba yung triangle? Ayan. And ito. Hindi nakikita masyado yung triangle tuloy. Basta, hopefully clear naman siya, no? Ayan, ito yung triangle na na-form. Ang cute na triangle. Ayan. Spherical triangle yan, di ba? O, pero siya, lakihin nga natin. Okay na ba yung ganyan? Sige. Pakita ko pa isang beses pa para mas malaki. Okay? Ulitin ko na lang. Ulitan tayo. Siguro dito ako maglagay para ano? Para ano? Wala lang. Dito ako maglagay. Yung nasa front, ayan yung ano na lang front niya mismo. Ito yung front niyan. Tapos sunod, lagyan naman natin dito. Ano yung front ko dito? Nagsisnap kasi siya eh. Ayun, dumikit ka rin. Ayan. Ayun, medyo malaki-laki na to. And ito naman yung isa. Dapat kasi na bablock ko yung sa likod eh or na broken line ko lang eh. Kaso hindi. Dito ko nila. Di na, ayan na. Ayan na. Kita ba? Hmm, nakayan ko pa nga. Hala, nagsasnap. Ayan. Ayun. So, kita na ba to? Ayan, ito yung triangle natin. Ito, mas okay to. Ito yung nasa front. Tapos, this. Ayan, hopefully kita naman na intersection lang siya or bounded, yung area bounded by arcs, three great arcs or great circles kung tawagin. And syempre, ito. Ayan. So, ito mas malaki na siya. Ito yung ito yung spherical triangle niyan. Di ba? So, ganyan. So, ang example niyan ay syempre yung sa Earth lang yung magandang example. Though, di perfectly sphere yung Earth at oblate spheroid siya, pero yan siya nagagamit. Astronomical observations. Ganon. Okay, so sige. Iwan ko na lang to dito. Pero tanggalin ko na lang to. Sige nga, okay na nga yun. Sige, ganyan. Okay, so anong gagawin natin dito? Recall natin yung formulas sa plane trigo. Ito ay spherical trigo. And ito naman yung sa plane trigo. Compare lang natin yung ano nila para ma-recall na rin natin. No? So, parehas tayo. Pag oblique triangle, merong sine law and cosine law. For sine law, dito ko ilagay. Pagpantayin ko na lang. Meron din namang cosine law. Pero sa
Ay, lumabas. Okay. So, ayan, dito sa plane trigo, lagyan nga natin ng partition. Sa sine law, pangalanan natin yung angles natin. No? Let's name this yung conventional lang din. Pagpapangalan ng ABC. Ito yan, ABC. Triangle ABC. Triangle ABC. No, ang katapat ni A, pangalanan nating A, katapat ni B, pangalanan nating B, katapat ni C, pangalanan nating lowercase. So mga angles na capital, yung sides naka lowercase. So for sine law, ratio lang naman 'yan. Yung side all over sine ng katapat niyang angle is constant. Yan lang 'yun. Side over ulo, nangyari dito. Ito pala 'yun. Nag-ano siya. So, side over katapat, sine ng katapat niya na angle is equal to side over sine ng katapat niya na angle. So, alam na ba to? Saan to equal? Ang constant yan, and that is equals to twice ng radius ng circumscribing circle. Or kung may circle dyan, sige, pakita ko na lang din. Kung may circle dito, naka-circumscribe sa triangle na yan, so, ayun yun, yung ratio niyan. Pilit. Ganyan siguro. Circle na ba yan? Ayan, naka-circumscribe. Ibig sabihin, inscribe tong triangle sa circle na yun. Twice ng radius or simply the diameter. Diameter ng circle na yan. Ang pangit pala kapag naka-enhance yung ink shape. Automatic. In some cases lang natin magagamit yun. So, ganyan siya sa sine law. For plane trigo. So, sa spherical trigo, ang ano kasi natin dito, ang only difference dito is yung measurements ng both sides and angles are in degrees. Unlike sa plane trigo na yung sides, yung angles ay naka-degrees. Dito sa spherical trigo, pangalan ulit natin ABC. Yan yung sine ng tapat na angle. So, ito yung buong distance A ha. Yung kasi mabura yung isa eh. Ayan, so ito yung side A, tas side B, tapos side C. So, etong mga sides and angles, both ni angular measurement. So, ganun. So, ang sine lang natin dyan ay what? Di, sine, ito, may sine lang. Sine naman ng angle. Sine ng sides. Sine ng side, kasi naka-angle din naman yung side over sine ng angle. Pero pwede naman yun pagbalik rin. Depende kung nandito yung unknown mo sa baba, di pag reciprocal mo, ganun ginagawa ko eh. Para wala sa baba yung unknown. Pwede yan, basta reciprocal yan sila lahat. Pero ito, magiging 1/2R na yan. Pero, di naman nagagamit yun. Di ko nakakita ng tanong ng problem na tinanong yan. Ano yung radius? Basta makuha mo na yung sine ng, anong ratio ng angle and yung ratio ng side ng angle niya. Makuha mo na yung radius or diameter ng circumscribing circle. So, ayun din. Ito ay sine B naman over sine ng angle na yun. And that is also equal to sine nung sa side all over sine nung katapat na angle. Yan naman yung sa sine law for spherical triangle. So, sa cosine law, ito. Tatlo to, pero kahit isa na lang ipakita natin. No? Yung common, sabihin natin si C, point of interest mo. So, yan yung kinukunan mo na angle, ay ng side. So, ang square, ano lang to? Ay, Pythagorean theorem lang naman to. Diba? So, cosine law, ang formula is square ng one side is equal to sum of the squares of the other two sides. Sum of the squares of the other two sides, a squared plus b squared, o diba?
Yan ay cosine law, ay ano lang naman, Pythagorean theorem. Diminished or minus twice nung product nung sides na yon, dalawang sides, times the cosine nung angle na katapat nitong side na to. Kino-consider mo. Ito yung side, oh. So, ito yung angle C. Cosine C. Ganun lang. Na paano yan marirelate sa cosine law sa sa spherical triangle. Actually, dalawa kasi dito. Meron tayong cosine law ng four sides and cosine law ng four angles. Kasi nga, di ba, parehas na sila naka-angular measurement. Okay, so dalawa na yan. Cosine law for sides and cosine law for angle. Parehas na sila naka-degrees. So, paano yan? So, eto. May gagawin tayo. For this, may palatandaan lang tayo. Okay, gawin natin. Itong C, A, B, A, B, C. Sulat natin yan. Sulat natin yan. C, A, B, A, B, C. Parehas lang naman kasi. Similar lang yan. C cos C squared. C squared. C na lang muna. Kasi ano pala yan, wait lang. Yan, C. Is, mamaya na yan. Mamaya na yung mga ibang Sulat lang natin. A, B, A, B, no. A, B, A, B. May space. A, B, A, B, C. Ayan. That is for cosine law ng sides. Talagay na natin. Cosine of C for sides, sides pa. Yeah. Is equal to cosine ng A times cosine ng B. Hoy, lumampas. Lagyan ko na nga lang ng ganito. Cosine ng B, ano to? Plus, minus. Plus to sa plus to kapag sides. Parang okay, may nakita akong similarities. Sin naman to. Sin A, then sin B. Ano ba yan? Sin B, then cos C. May similarities. Cos, sin. Ayun lang, cos, sin. Naalala niyo yung sa palatandaan din sa yun? For sum of angles. Yeah, sum of two angles, sum and difference of angles. Ang sa cosine and sine sa trigonometry. Attach ko na lang, nagawang ko na yun. Na-discuss ko yun. So, ganyan naman yung magiging formula for cosine law. Pagdating sa spherical triangle, yun ang palatandaan. Yun lang yung similarities nila. Ayan yung for sa side. So, ibig sabihin, kapag may kinuha kang side C, side C yan, di ba? Lowercase yan eh. Kailangan mo ng dalawang sides, yung other two sides, multiply mo lang sa, yan? Ay, wala bang distinction? Putek, wala palang distinction to. So, this will be capital C na to, ha? Ayun. Okay, so magkaiba yan. So, dito yung side. In the same way na yung dito, di ba? Ayun. C, A, B, A, B, C. C yung side, A, B, A, B, tas yung angle na C. Yung may cosine lang, may mga nasingit, nagsingit-singit. So, ito naman yung for cosine law for angles. Actually, ito, pwede mo yung mapagpalit. O pag A naman hinahanap, ito, edi BC dito, BC, tapos BC, tapos A. Ganun lang. Di ba? So, di na natin isusulat yan lahat. So, next is cosine law for angles. Ganun din. Okay, similar din sila. Okay, sin, cos, cosine, cos, cosine, sin. Cos, cosine pa rin pala to. Sana yun sa sin, cos, cosine dun sa, ayun nga, some and difference ng angles. So, this one will be, ito palitan natin to. Magkakapalit naman to.
Mag-interchange lang yan sila. Then may masisingit lang. Kaya pa ba yan dito? Usad ko nga lang to. Usad ko lang ha. Hmm. Kasya pa ba? Okay na nga yung kanina. Mas okay to. Ito na lang i-adjust ko. Tama. Okay. So, dito naman, for angles naman, ganun pa rin. Pero, ito, capital C na to. May distinction ba? Nakikita ba yung difference? Paano ba? Maliit lang na C to. Ito malaki. Di ba? Okay naman. Hopefully gets yun. So, ganun pa rin. Pero sides na to. Ay, angles naman na to. Ganun. So, AB, 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 AB pa rin. AB, C, D, E, F, G. AB, AB, then lowercase c. Then, ito lang yung twist. May negative dito. Okay, so ayun lang. Tama? Kuskus, sin. Okay, so ayun lang yung formula natin. Though, for pwede naman yan kapag right spherical triangle, pwede mo gamitan ng Napier's circle. Pero discuss na lang natin yan on another video. Okay, so, ayan. Let's solve this. So solve the remaining side of the spherical triangle whose given parts are A is equal to B. Ito, pag dalawa lang yung given na side, dalawa lang yung given na angles, automatic na mag-equal na yun ng sides eh. Diba? Dalawang angles lang given and equal. So automatic mag-equal na rin yung sides. Paano makakita? Eh di sa sine law, 'di ba? O kung makikita mo A and B given, ito lang binanggit. A and B 80. Tapos yung A nagbigay na 89, ang B wala, no? So ganun, AB. Ito 'yan. 'Di ba itong sine law ay 2 at a time? 2 at a time ginagamit 'yan. So AB may binigay ka value, AB equal sila. So para maging equal din ano din to? This one will be 1, 'di ba? Kasi sin A over sin B, mag-1 lang 'yon kasi equal nga sila. Then, ano tong value na to? Equal na rin yan dito. So, since pareho silang sign, hindi equal na rin yung two sides. So, ganun lang. So, ganyan siya kapag isosceles yung spherical triangle natin. Pero, pwede namang i-treat na lang din natin siya as oblique. Yun, yung formula ng pagkuha ng oblique, ito yun, yung sine law and cosine law. Di ba? Sa plane trigo. Pero, di ba, sa geometry din naman, kapag isosceles, pwede mo siya gawing right, and yung oblique, pwede mo gawing right. Pwede rin yun. Yung trip mo, pero okay na yan, direct, na. Ito na lang formula, oh. Isipin mo na lang anong gagamitin mo. Ito, solve the remaining side of the spherical triangle daw. Is given parts AB, and AB given, and yung, sides given, equal sides, una pala, equal angles, and then equal sides. Two angles are equal, two sides are equal. Solve natin yung remaining side. So, lowercase ito hinahanap. Kasi may AB ka na. Pero solve na rin natin yung angle na hinahanap. Diyan. Solve the remaining side, lowercase c. Pero solve na rin natin yung angle. Ngayon, so anong gagamitin natin? Lowercase c. Paano ko ba masabi na ano to? Ayun, nasa baba naman siya nasa baba niya naman yung side, di ba? Ayun. So, anong gagamitin natin dyan? Tingnan natin yung formula. Pag given yung dalawang sa angles, given din yung dalawang sides, solve lang natin yung side C. Hanap ka lang ng formula na kung saan si C lang yung unknown. Bagay yung side C lang yung unknown. Angle na walang angle na C. So ito side C. Tapos ito ay angle naman na C. Side C angle na C. Di mo makikita diyan, no? Pero kapag tinignan mo pa yung other two na to, makikita mo dun.
Kasi sa sin law, di mo na magagamit to. Kasi sin C wala. Sin C rin wala. Diba? So dito ka na sa cosine law. Pero kulang pa kasi yan. Pero pwede naman kasi natin makita pa dyan yung other two. Diba? What if ang ginamit natin ay ano naman? Sige na, oblituhin na nga lang natin. Papalitan lang naman yan eh. So for this, papalitan lang natin to. Magsaswap lang to. For example, if CB naman tayo. CBA. Sige, let's do CBA. So kung CBA tayo, we'll do CBA. So ito ay lowercase b. Then this will be capital B na to. O, di ba? So nakita mo na isang beses mo lang magagamit si C. Di ba? Isang silang magagamit mo rather. Yung lowercase lang, which is yung side. Kasi ito is if B yan, so AC to. AC rin to. Di ba? O, ayun. Eh di magagamit mo pala yan. Yan, lowercase c. Wait lang, naglalagay ako. Ba't na mag-type ah? So, ayan. Then, pwede mo na magamit yan. Though, pwede rin yung isa na A. Sige nga, kumpletuhin na nga lang natin. Pag A naman, kapag A naman yung hinahanap, so A naman to. Diba? O, kapag A naman to, A naman to. So, this will be B and C. O, pili ka na lang. Anong gagamitin mo? Yung second ba o itong third? Paras lang naman yan sila. Yeah? Cool. Game. Ayan. So, anong gagamitin natin? Ito na lang. Tapos, ang gagawin ko dito is, ito ba hinahanap? Ayan, itong side C lang naman hinahanap. Tapos, ang gagawin ko dito is, mag-store ako. Yung A, lower lang sides A and B, isa-store ko na sa A and B. Though, alam ko naman na equal lang sila, pero wala lang. What if hindi equal, di ba? Yung sa ibang problem na hindi isosceles. So, sige, lagay natin. Cosine B. Type lang natin yan. Equals cosine A. Cosine A times cosine C. Ayan. Tapos plus sine A. Ito, turuan ko na rin kayo ng Caltech. Sine A, sine C. And then, ano pa? Cosine B. Yung B, ano ba hinahanap dito? Wait lang. Dalawang beses na yung B. Capital B na to, di ba? So, ito pangalanan ko na lang tong X. Lagay ko sa X. Pero kapag mag-shift solve ako, hindi ako magsisolve kay X. Si C gusto ko i-solve. So, papangalanan ko yan. Comma, then C. Okay, so solve natin yung... Ayan na. So, for B ay lowercase yun, di ba? 89 degrees. Yung A, ganun din, 89 degrees. And then, yung angles yun, di ba? So, 80 degrees. So, if we're asked to solve for C, ayan o. Ito na yung i-hint natin. Mga 150 siguro. Dun. Bola. 168.5. Di yan na ba yun? Takot kasi ako baka di maulit. Maulit ko na naman eh. Di ko na ba pwedeng mabalikan to? Pag nag-input ako ng maalam ko babalikan ko pa siya, di ba? Pero pag nag-input ako ng value, 168.31 degrees. Hopefully mabalikan ko pa rin. 168 degrees, then 31 minutes. So, ito yung side C. Lowercase. Lowercase C. So, solve naman natin yung angle C. Pwede ko kaya balikan yun? Hindi na talaga. Ayun! Ay, joke lang. Ano to? Kanina pala to. Ayun talaga. Sige. Sunod. Yung sa C naman. Solve naman natin. Ito naman yung gagamitin natin. Alam na yung gagawin dyan. Same lang sa kanina. Papalitan lang natin yan. So, dalawang beses.
Like if anong gagamitin natin, if papalitan natin 'to ng B and A, ganyan, unahin natin 'yan. If gagawin natin 'tong B, then magiging B 'to. Palitan natin 'to ng A, magiging A 'to. 'Di ba? Isa lang kailangan mo isulat pero dapat malaman mo na puwede mong mapalabas. Okay, so ayan. So if B 'to, then this will be AC. AC. AC, AC. Capital na C, ha. O isang beses ang lalabas kasing lowercase, eh. O at if A 'to, then this will be BC or CB. Sige na nga, BC na lang. Ba't kanina okey 'to? BC. BC, BC. Ayun. Okay. So, ganyan lang. Okay, isa-solve naman natin si angle CD. Di puwede 'to puwede kasi alam mo na yung value ni C, pero kung ayaw mong i-solve, ayaw mong gamitan yung nauna mong na-solve, 'di ba? So, pili ka na lang dito sa dalawa. Yung pangalawa na lang ulit gamitin ko. Caltech lang ulit 'yan. So, magpapalit lang 'to ng values, bale. So, this will be what? Cosine of B is equal to then negative cosine A, cosine C, plus sine A, sine C, take note angles na 'yan, magpapalit yung kanina. Then cosine B. Again, itong B, ilagay ko na lang din sa x. Again, cosine B, negative cosine A, cosine C, plus sine A, sine C, cos x. Then solve for C. C pa rin ba? Oo, angle C naman tayo. Again, yung mga ano diyan is yung angles naman. Yung x is yung side. Okay, for angle B ay that will be 80 yan. Palit lang, 89 kanina, 80 naman ngayon. 89 kanina, 80 naman ngayon. O yung x naman, 80 kanina, 89 naman ngayon. Okay, so solve for C. Siguro ganyan lang din kalapit yun. Ala, parehas din. Parehas din. Which makes sense, no? Parehas din ba? Kahit negative. Negative siya. Same ba sila kanina? 168. Ito ba yung kanina? 0.6. Ay, 0.5. Parang hindi. Hindi. No, di ba? Iba siya konti. 168 degrees, 41. Nandito ba yan sa choices? Wala. So, ayun. Magkakalapit lang sila. In the same way na magkalapit lang din to. 168 degrees, 41 minutes, 41.4 seconds. Parang familiar. 168 degrees. 41 minutes. 41.4 seconds. 168 degrees, 41 minutes, 41.4 seconds. So, ayun. Try naman natin yung iba. If, for the next video naman, if, ano naman to? Given to? Parehas lang, no? Ito passport. 90 nga, 90 yung isang angle, so right yan. So, dali lang yan. Kaya yan any pure circle. Ito, two sides are given, yung opposite. So, of the side B. So, ganun. Ito, gagawin mo, kunin mo lang talaga si
sin A ay yung angle A. Kasi meron kang side A, side C, angle C. So, kaya mo si side A. Para ma-apply mo, masolve mo na yun si B. Ganun lang. Eh, dito kasi, nagkataon na parehas lang naman sila. Mas madali. Okay, sunod natin yan. I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.